Xiao Yunke, hindi ba paborito mong maghanap ng butas ng aso? Dali sumiksi ka na roon. Nawala ka nung bata ka pa nang mahanap ka ng aming pamilyang Xiao. Nang hingi ng limos. Nabuhay sa pagtanggap ng pagkain. Xiao Yunche, kung ako ikaw, hindi na sana ako umuwi. Humanap na lang ng lugar at ipagpapatay na lang ang sarili. Hindi ba mahilig ka sa pagkain ng aso? Halika, dito may pagkain. Kainin mo ng masarap. Kumain ka na. Hindi ka kaya. Gusto mo bang pakainin ng iyong nakababatang kapatid? Kumain ka na. Sa ilalim ng langit, ang pinaniniwala ang pangalawang ninuno. Nangangahas mang api ng mga karaniwang tao. Mahal na hari, kakakaluklok pa lamang ninyo. Hindi nararapat na makialam sa ganitong walang kabuluhang bagay. Ginamit ko ang mabagsik na pamamahala upang paalisin ang mga alipin. Nilinis ang korte at pinatibay ang aking pagluklok, ngunit sa pamamahala ng bansa at pagtulong sa ikabubuhay ng mga mamamayan. Laging may kakulangan sa kakayahan. Dapat ba ako manatiling walang imik habang pinapanood ang aking mga mamamayan? Kahit nasa ilalim ng langit, ay hindi makahanap ng kapayapaan. Hi, Xiao Yunche. Patay na. Mabuti pa nga namatay na. Nang sa gayon, hindi na madungisan ang reputasyon ng aking ama. Aray. Ito ba ay paglakbay sa panahon? Ito ako. Nakatawid na. Ako ay nakatawid na. Si Huang Xueche ang panganay na anak na lalaki ng pamilya Xiao na wala nung bata pa. Sa malagim na digmaan ng Dao sa pamamagitan ng maghingi at pamumulot ng basura. Nabuhay. Ikatlong taon ng Taichu. Pinigil ni Emperatriz Li Xuanhuang ang paghihimagsik. Natapos na ang mahabang dekada ng labanan. Dahil dito, si Xiao Xueche ay naibalik sa pamilya Xiao, inaasahan ang pagbabago ng kapalaran dahil sa pagiging lagalag sa labas. Walang kabuluhan na parang isang barbaro. Nasuklam ang pamilya sa kanya. Hilahin niyo na siya. Nakaraang yugto. Banlawan mo. Marunong ka ba magbasa? Nawala siya nung bata pa. Mahirap na nga lang mabuhay. Walang gurong nagturo. Paano siya matututong magbasa? Hindi marunong magbasa, pero matalas ang dila. Hindi siya nagsasabi ng totoo. Ano naman ang kanyang kasanayan? Hindi siya marunong ng martial arts. Ni hindi marunong magbasa ni mag-martial arts. Isang walang kwentang bagay na. Huwag mo nang pakialaman. Bakit ako nanganak? Nang ganoong walang kwentang anak? Isang mabaho at nakakainis na lalaki. Ang mabaho at nakakainis na lalaking ito. Siya pa pala ang aming kuya. Mas masahol pa sa isang asong kalye. Karapat dapat bang maging anak ng pamilya Xiao? Dahil sa pagnanakaw mo ng pagkain! Pagbalik sa pamilya Xiao, minamaliit ng mga magulang, kinukutya ng mga kapatid. Nabubuhay ako sa ilalim ng pang-aabuso. Si Club, kumain na ba kayo? Kumain na ba kayo? Oo, ganun nga. Suntukin! Umuulan, Xiao Xuche. Ha? Ikaw talaga, Xiao Xuche. Nagpapanggap kang patay, ano? Magdudusa ka. Gusto mo talagang pumiglas? Ikaw ay wala kundi isang aso ng sambahayan ng Xiao. Ang pagkain ito para sa aso ay bagay sa'yo. Huwag nang mag-aksaya ng salita, painumin na! Ay nako! Hoy! Ha ha ha! Ha ha ha! Nababaliw ka, Xiao Xueche? Hindi ba't sinabi mo? Talagang baliw na aso na ako eh. Ano ngayon? Ano ang lasa ng pagkain ng aso? Kuya, Xiao Xueche, maglakas loob kang magpainom. Kumakain ng bunsong kapatid na babae ng pagkain ng aso. Papatayin kita ngayon, Aray. kuya, Si Xiao Xueche ay naglakas loob na lumaban pala. Paano niya bigla na lang parang ibang tao? Maglakas loob kang gumanti. Ako, Aray. Nang umupo ang bagong emperador, nilinis niya ang natitira. Sa korte ay maraming general.
Emperatriz, naghahanap na ng mga magagaling at may kakayahan sa buong bansa upang tumulong sa kanya. Ngayon, ang korte ay talagang kulang sa tao. Ang aming pamilya, Xiao, dapat nang maghandog ng kasunduan upang kamtin ang tiwala ng emperador. Huwag mag-alala, mahal. Ang ating Wen ay mahusay sa panitikan at sa pakikipagdigma. Napakatalino. Tungkol naman sa Xueyan. Sinasabing hindi tunay na anak, kundi ampon. Ngunit napakaganda niya. At magaling sa pag-arte? Sila ay tiyak na maglilingkod sa pamilya po. Ama, papatayin ako ni Kuya. Papatayin ako ni Kuya. Binasag niya ang ulo ko. Binasag niya ang ulo ko, ina. Pinapakain pa ako ni kuya ng pagkain ng aso. Gusto mo akong magpasya? Hindi ba't naglalaro kayo? Hindi ba't naglalaro kayo? Ang bigla-bigla mong paggawi. Nakakainis ka. Ang Xiao Yunche. Ang Xiao Shuche. Matagal na siyang duwag at mahina. Tumatanggap lang ng lahat. Paano posible? Nasaktan niya kayong dalawa. Tatay Zheng, kuya, dahil hindi siya makapantay kay kuya, kaya may sama ng loob siya. Matagal na siyang nagdaramdam dahil lang dito. Siya ay maglalakas loob na saktan si kuya. Gusto na niyang patayin siya. Tatay, mula nang ako'y bumalik, ang pamilya Xiao ay palaging nagbibigay ng masasarap na pagkain at inumin sa kanya upang hindi na siya tulad ng dati na parang asong kalye na humihingi ng pagkain. Ngunit siya ay nagbalik ng masama sa kabutihan at nagtanim ng galit. Hindi na maniniwala. Ang mga tagalabas ay titingin lamang sa pamilya Xiao bilang katatawanan. Tama. Totoo ba ang sinasabi ninyo? Itong suwail na anak, magpatnubay ka. Bibigyan ko na kayo ngayon. Lumabas at huminga. Mahal, dahan-dahan ka. Dahe, Amo, anong nangyari sa'yo noo? wala yon, Chuyo. Mula nung dumating ako sa pamilyang po, ikaw ay laging nasa aking tabi. Lahat sa tahanan ng Guan, tanging ikaw ang nagturing sa akin bilang amo. Ikaw ay ang amo ng pamilyang Xiao. Mabuti sa'yo ang alipin. Nararapat lamang ito. Nadamay kita. Nakaranas ng maraming pagdaramdam. Pagkatapos ngayong gabi, lahat sa tahanan, walang sino man ang mag-aabuso sa'yo. Xiao Yunche. Xiao Yunche. Sinaktan mo ang nakababatang kapatid na lalaki at inapi ang babae. Alam mo ba ang iyong kasalanan? Alam ko ang aking kasalanan. Ang aking kasalanan ay ang pagkaligaw mula pagkabata. Hindi sa pamilyang po, nakatanggap ng mahusay na edukasyon. Maging taong inaasahan ninyo. Ang aking kasalanan ay ang hindi dapat nasa labas. Nakikiusap para mabuhay. Upang mabuhay. Mabuhay bilang hamak na nilalang. Ang aking kasalanan ay ang dapat namatay na sa labas. Kaysa sa walang kabuluhan, humiling ng hamak na buhay. Nagdulot sa inyo ng kahihiyan. Kalokohan. Kailan ko sinabi na ikaw, ang pagkaligaw ay kasalanan, ang kawalan ng kakayahan ay kasalanan, ang paghahangad na mabuhay ay may sala. Malinaw na ikaw mismo ay walang hiya. Ang ugali ng asong naninila sa pagkain, dinala sa loob ng tahanan. Pagbalik naging palalo, nagdala pa ng itim na aso. Kumain kasama ng hayop. Sa ganito ay maliwanag. Ikaw rin ay isang asong gubat? Oo, tama kayo. Ako ay asong ulol. Hoy, ano ang ginagawa mo? Ano ang ginagawa mo? Pakawalan mo siya. Alisin ang taong iyon! Alisin! 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 Hulihin siya! Xiao Yunche. Nababaliw ka na ba? Ama, kuya baka nagkasakit ng malubhang pagkabaliw. Araw-araw kasi si kuya ay malapit sa mga asong kalye. Tiyak na siya ay nagkasakit ng pagkabaliw. Nawala na ng baet! Oo, nababaliw nga ako. Mula ngayon, kapag muling tumapak kayo sa bakuran na ito, mawawalan ako ng kontrol at kagating kayo hanggang mamatay. Xiao Yunche. Hindi ka ba natatakot na hindi ka na anak sa akin? Hindi ako asong ulol. Kailan pa ako naging anak mo? Ikaw. Kuya, huwag ka magsalita ng ganyan. Mabilis humingi ng tawad kay ama. Nais mo bang bumalik sa mga araw ng pagpapalaboy? Mula nang ako ay bumalik sa pamilyang po, ako ay inapi at pinagtawanan mo. Gutom at ginaw. Pinagtatawanan at pinapalo ninyo ako kung alam ko lang. Hindi na sana ako bumalik. Ama, kung talagang ayaw manirahan ni kuya sa bahay, may isang abandonadong tindahan sa timog ng lungsod. Bakit hindi hayaan si kuya na lumipat sa abandonadong tindahan sa timog para magpahinga at magpagaling? Magandang ideya. Yamang siya ay may sakit na pagkabaliw. Kung gayon, upang maiwasan na siya ay makapanakit pa. Mas mabuti na siya ay palayasin. Tulad ng isang hayop na suwail, mula sa araw na ito si Xiao Yunche ay ipadala sa abandonadong tindahan sa timog ng lungsod. Kapag siya ay gumaling na, saka siya kunin pabalik. Kapag nawala na, ang panganay na si Pu Suche, walang makakapalit sa posisyon kong bilang prinsipe ng manor.
Ginoo, maniwala ka na lang sa kanila. Maniwala ka na lang sa kanila. Iniligtas ka nila? Iniligtas ka nila? Sa pamilya Xiao ay nagdurusang. Mas mabuting lumabas. Magtayo ng sariling negosyo. Humanap ng sariling landas. Hindi ko talaga maintindihan. Ilang taon ka nang nagpapalaboy. Ngayon lang nahagilap ang matanda at ang ginang. Ayaw kong bayaran para sa paghihirap mo sa mga nakaraang taon. Sapat na iyon. Ikaw mang hapan ay kinahihiya ka nila. Nakasisilaw ang ikalawang Ginoo. Naaawa ako sa'yo. Naaawa ako sa'yo. Huwag ka nang umiyak. Sa halip na mag-aksaya ng oras, mas mabuting gawin natin ito. Itayo, gusto kong magbukas ng isang sikat na tuluyan sa buong mundo. Ginoo, ikaw. Marunong ka rin palang magluto. Hindi lang marunong, magaling pa talaga. Ah, Magbukas tayo ng bar. Magbukas tayo ng bar. Una ay linisin ang alikabok. Sige. Bago ako napunta rito, ako lang ay isang modernong nagpapatakbo ng maliit na restoran. Lalaking palabahay, naglalaro at nagluluto. Naglalaro at nagluluto. Nagbabasa ng mga kasaysayan. Bahagyang kaya. Bahagyang kaya. Ikatlong taon ng Taichu. Binibigyan din ng rey ng militar kaysa edukasyon. Mga iskolar magsasaka artisano mga ngalakal. Ang mga ngalakal ang nasa huli. Ngunit ngayong may kaguluhang militar, lahat ay naghihintay. Tamang panahon para kumita ng pera. Ang mga tao ay kumakain. Tuluyan ng kalangitan. Iyan ang ipapangalan. Ginoo, marunong ka palang sumulat. Masasabi ko lang na hindi masyado. Halika, ayusin natin ito. Ay tuluyan ng kalangitan. Ganun na lang. Medyo Ang lalaking iyon. Bakit parang pamilyar? Bakit parang pamilyar? mas maganda na ba ngayon? Maganda. Parang Yung lalaking gumapang sa butas ng aso. noong araw na parang asong gala siya. Sa ngayon, biglang naging isang tagapamahala. Noon siya'y parang asong uhaw sa tahanan. Ngayon, katawan. Naging palad. Bibingka, bibingka. Sariwang bibingka. Lola, ano ito? Paano ibenta? Ito ay bibingka. Isang perang tanso, 10 piraso. Isang perang tanso. Ay, 20 piraso. Ito, ang buong basket ay para sa iyo. Mamamatay na sa gutom ang aking anak. Isang perang tanso lamang. Isang perang tanso. Bibigyan ko siya ng kaunting bigas para makakain. Kung ito ay bibingka, mamamatay kaming lahat sa pamilya. Sa lungsod ngayon, puro mga nagtitinda ng bibingka. Mabilis na taon, dagdag pa sa taggutom at baha. Ang mga tao ay kulang sa damit at pagkain. Maaari lamang umasa sa ilang ligaw na prutas upang mapuno ang tiyan. Ngunit ang mga ligaw na prutas ay walang sustansya at napakahirap tunawin. Marami sa kumain nito ay dumudugo o pumupunit ang bituka. Ito ay pangkaraniwan ang nangyayari. Ngunit bukod sa mga ligaw na prutas, karaniwang tao, wala nang iba na makakapagpuno pa ng tiyan. Lola, Salamat. Maraming salamat. Maraming salamat sa iyo, tagapagligtas. Maliligtas na ang aking anak. Salamat sa iyo. Ano tong makakain? Ito lamang ang pagkain ng mga tao. Chingshu! Chingshu! Ano ang nangyari sa iyo ay? Chingshu! Gumising ka! Chingshu! Wala nang hininga. Bakit kayo nakatitig ng walang kibo? Ang taong ito ay nasasakal mabilis. Gamitin ang pamamaraan ng Heimlich. Ano? Nakalimutan kong sinaunang panahon nito. Mababa ang antas ng medisina. Pinakapayak na pamamaraan ng pangunang lunas sa modernong panahon. Hindi nila ito alam. Chingshu, halika, halika, halika. Halika, mabilis. Malaking hampas lupa. Bibilisan mo ba? At ibababa siya. Wala na siyang hininga. Nais mo ba siyang ilibing? Kahit patay ay hindi siya magkakaroon ng kapayapaan. Kung hindi mo ako pinipigilan, hindi siya mamamatay na hindi kontento. Ikaw malaking hampas lupa, hindi ka pahihinto. Buti na lang ikaw mapanlin lang. Humarap ka sa kalye at mangmang ng dalagang marangal. Uuwi ako at sasabihin sa lahat, Chingshu! Ayos ka lang ba? namatay na sa kakulangan ng hangin. Buhay na ulit ako. Naipit ka lang nito. Muntik nang mamatay. Ginamitan kita ng pangunang lunas. Ayos ka na ngayon. Walang naman. Ikaw, tunay na sinusubukan niya siyang iligtas. Kung hindi man, ako ay isang karaniwang tao sa pamilihan. Hindi ba? Susubukan ko pa siyang saktan sa kalye. Sino ka? Paano nagkaroon ng ganoong kahusay na medikal na kasanayan? Malinaw na siya. Wala na siyang malay. Nagagawa mo pa ring buhayin. Malinaw ang kanyang panig. Wala nang paghinga. Nabubuhay mo pa ang patay. Itong salita, ito ay walang kuwenta. Sining ng pagbuhay sa patay. Ito ay. Sige na,
Ipaliwanag na sa kanya. Hindi maintindihan ng mga sinaunang tao. Heimlich Maneuver. Anong ibig sabihin nito? Ito ay lihim na pamamaraan ng aming angkan. Huwag niyang magtanong pa. Utang na loob sa pagligtas ng buhay. Nakaukit na sa puso ni Yao Ming Shining. Tiyak na magbabayad ng utang na loob. Gagantihan ng buong puso. Maliit na bagay lang. Sinabi ko nang hindi kailangan magbayad ng utang na loob. Huwag mong gambalain ang negosyo ko. Nagbukas ng tindahan para magnegosyo. Walang dahilan para hindi tanggapin ng mga bisita. Ha, kayong dalawang binibini. Ano ang gusto ninyong kainin? Dalhin ninyo ang inyong mga espesyalidad. Isang order ng bawat isa. Sige kayong dalawa, maupo kayo. Chuyo maghain ng tsaa. Sige. Binibining pugay? Dalawang binibini kumanta ng po. Hari. Binibining Huang. Ano ang lasa para sa'yo? Maraming restaurant sa kabisera. Nasubukan ko na lahat. Ngunit sa palagay ko, walang mas masarap kaysa dito. Tunay nga. Ang mga putaheng ito, hindi pa narinig kailanman. Isang tao ang hindi nakakaalam. Ang mga ito ay aming minanang mga putahe. Kung nagustuhan ninyong dalawa, bumisita kayo ng madalas sa hinaharap. Kumain ka ng dahan-dahan. Sa totoo lang, simpleng ginisang gulay lang. Subalit ang sinaunang esensya, napakalimitado. Mayroon lamang magaspang na esensyang mapait. Karaniwang pagluluto ng mga tao. Siyempre hindi masarap. Ngunit para sa mga sinaunang tao, kahit na ito ay lihim, pamamaraan ng paggawa, hindi kasing galing ng makabagong tao. Sa simpleng tela at uling, makagagawa ng maningning. Dalisay na esensya. Walang pait. Ang kalidad ay higit na nakakalamang sa unang esensya. Ano ang sinabi mo? Marami. Nakita ko mismo. Hindi lang nagtayo ng isang inang kuya. At siya pa mismo ang naglibot sa kalye. Mahinhin na babae naman. At pinagkaguluhan pa ng maraming tao, aray. Talagang inihiya ang aming pamilyang Lei. Naubos na ang aming dignidad. Itay, si Xiao Yunche, si Xiao Shuche, sa pagiging palaboy ng maraming taon, tiyak na natuto ng masasamang bisyo. Kung itataboy lang siya sa pamilyang Lei, tiyak na sisirain ang reputasyon ng pamilyang Lei. Kailangan siyang parusahan ng husto. Talagang walang katotohanan ito. Pupunta na ako. Wawasakin ang tindahan ng tampalasang ito. Kailangan mabigyan siya ng leksyon. Tara! Binibini, ikaw ba ang kanyang plano? O ang kanyang manugang? Ako ang kanyang katulong. Ang inyong amo. Nakapagtatakang isang binata. Kung binata, bakit sa mga usapin ng demon? Isang celestial in. Xiao Yunche! Di ba paborito mong gumapang sa butas ng aso? Dali, gumapang ka na ron. Ano ang pangalan mo, tagapagtinda? Xiao Yunke. At ang binibini, ano ang tawag sa kanya? Huwag ang apelido ko. Ito ang aking matalik na kaibigan. Binibining Yao. Pareho kaming anak ng mga ngalakal. Sa huli, mahirap ang negosyo. Kaya, lumabas para magpahangin. Talagang mahirap ang negosyo nitong mga huling araw. Nagbitiw ang dating emperador. Umakyat sa trono ang emperatrice. Ang mga paniniwala takot ay pawing gumagalaw. Ngunit huwag kang mag-alala. Pagtiisan ng mga taon ng paniniwala, mabubuting araw ang susunod. Nakasulat sa kasaysayan ng middle school, pagkalipas ng mga taon, ang Empress Shen Wu Yuanji ang maghahatid sa Great Wu sa paghahari ng virtue and might. Magiging pinakamalakas ang bansa. Kahit isang pulubi sa kalye, magiging mayaman ng mayaman. Oh, sa tingin mo, ganun talaga mangyari? Ngunit ang kasalukuyang mamamayan, matagal na talagang naghihirap. Nararapat nang magkaroon ng masayang buhay. Totoo bang sinasabi ko? Malalaman mo sa tamang panahon kung magugustuhan ng isang binibine. Ang aking kakayahan. Bumalik kayo palagi. Sige. Binibining Yao. Alis na. Hoy! Ito ay ng dalawang binibini kanina. Nahulog. Aking Imperial Jade Seal. Naiwan sa inn na iyon. Ito ay regalo sa inyo ng dating emperador. Imperial Jade Seal. Tama. Ang Jade Seal na iyon. Hindi lang ito makapagpapadala ng hukbo. Magbubunyag pa ito ng aking pagkakakilanlan. Kailangan makuha agad. Tumigil. Binata, di ko inasahang napakagaling mo. Sa unang araw ng pagbubukas, maraming tao na ang dumating. Marami ka pang hindi alam. Xiao Yunche.
Anak na walang utang na loob at taksil ka. Tingnan mo ngayon. Kung hindi ka papatayin ng matandang ito, Pumasok ka muna sa silid at huwag lalabas. Hindi pwede. Kung sila man ay makipag-away sa'yo, maaari pa kitang tulungan. Ikaw, Po Yunche, hindi ka nahihiya sa kalye. Manghamak ng mararangal na kababaihan. Ngayon naman ay kasama mo pa ang iyong sariling malapit na katulong na babae. ang iyong uri. Ay tahasang paghamak sa aming angkang lay. bilang iyong ama, ngayon talagang kailangan kitang turuan ng maayos. Kung hindi kita abutin hanggang magagawas naman, ay magiging pagkukulang ko. Bilang isang ama, Matagal ka nang nagsisinungaling. Isang pagkakataon pa ay hindi na magkakalayo. ikaw, ito ay ang iyong pagtrato sa isang ama, sa iyong pananalita at ugali. Lumapit ka rito at tanggapin ang latigo. Ikaw sa iyong mga tauhan ay hindi bugbog o pananakot. Sa harapan, lahat ay takot sa iyo. Ngunit sa likuran, isinusumpa ka nila. Kaya sa iyong mga mata, ako at Chuyu ay maaari lamang magkaroon ng ilang bagay. Hindi mo inaasahan na sa mundo ay may tapat na kasama tulad ni Kyuyu. Tungkol naman sa paggambala sa mararangal na kababaihan, ay pawang walang katuturang chismis. Kung ibig magparatang, laging may dahilan. Ama, nakita ko to ng personal noon. Si Xiao Shuehui ay nagdadahilan lamang Kung malaman ng mga tao sa Jingcheng, na ang aming angkang Xiao ay may isang tulad mo na masamang elemento at hindi pa pinipigilan ay malalagay na sa alanganin ng reputasyon ng aming pamilya. Kung umabot ito sa tainga ng emperador, tiyak na masisira ang aming angkang lay sa politika. Ikaw, walang utang na loob na anak. Isa lamang, isang problema sa ugali. Junjun Yu Yin. Ito, Ano namang panlilinlang ang liham na ito? Nangangatog sa takot ang inyong abang lingkod. Walang hangaring sumuway ang inyong abang lingkod. Nasa itaas ang espiritu ng yumaong emperador. Ipataw po ninyo ang parusa sa inyong lingkod. Elder brother, ano ba talagang nangyayari sa liham na ito? Narito ang selyo ng hukbong ekspedisyon. Paano ka maglalagay ng rebulto ng walang pahintulot? bakit mahal ng ama ang selyo ng hukbong ekspedisyon? Ang selyo ng hukbong ekspedisyon na ito ay nung panahon ng nagdaang emperador. Ipinagkaloob ng emperador sa general. Makakapaggalaw ng libo-libong sundalo at kabayo. Ang paghawak ng selyo ito ay parang ang yumaong emperador ay naroon mismo. Pumanaw na ang yumaong emperador. Ngunit ang kanyang kapangyarihan ay nananatili. Ito. ano tong hukbong Jade Seal ah? Pagkasabi niyon, ay lumuhod na lahat. Ah? Ito'y naiwan ng aking bisita. Kailangan kong ingatan ito. Walang utang na loob na anak. Alam mo ba kung ano ang bagay na to na Jade Seal? Sa iyong hamak na katayuan, paano mo nakamit ang bagay na ito? Sinabi ko na naiwan to ng bisita eh. Ano tong hukbong Jade Seal ah? Sa tingin ko ikaw itong... Matandang malabo na ang mata. Kaya nagkakamali ka? Ama, mababaw ang kaalaman ni Xiao Sueche. Sa tingin ko hindi niya talaga alam ang masamang epekto ng selyong jade. Sa kabisera ay madalas ang mga mataas na opisyal. Lumalabas sa mga lansangan at eskinita. Baka hindi si kuya. Nakita ni Pandeya na maganda ang kalidad ng jade seal. Kaya ninakaw niya. Balak ibenta sa sanglaan ng mahal. Sabi ng inyong panig, ang selyong Jade na to. Naiwan ng inyong bisita. Oo nga. Purong kasinungalingan. Alam mo ba na ang may ganitong selyong jade ay may likod na hindi maabot ng karaniwang tao? Ang Tianman Qingzhou. Isang taong kasing lala ng masamang espiritu. Paano pupunta sa iyong shen mo? Isang maliit at tipansing taberna. Tingnan mo at hindi kita papatayin. Walang utang na loob na anak. Hindi ba't ito ay mamahaling Jade? Jade, na mas magandang kalidad Meron kayong Shenmue Sieping Kiao na to. Tingnan mo at hindi kita papatayin. Tatay, nako, Aray, nasaktan mo ako. aray ko po! Ikaw walang utang na loob na anak? Mukhang nung una, talagang nagkamali ako ng desisyon. Nang iwan kita rito noon, ang layunin ko ay mapalago ka. Huwag sa loob ng mansyon. Hindi ko inasahang sa labas. Gumulo ka at manggulo ng mabubuting pamilya. Tingnan mo, at hindi kita papatayin. Ako, hinahampas kita. Hinahampas kita! Aray po, ama. Kayong mga ito nangangahas pang manapak ha? Ikaw walang utang na loob na anak. Isang amang walang kahabagan. Ang anak ay maaaring sumunod sa kabila ng hirap. Ang ibig nilang sabihin, napakabigat ng bagay na to. Mas mabuting itago muna ito ng maayos. Hintayin na lang natin kunin ang dalawang babaeng iyon pagbalik nila. Ayon sa ama, ang Jade Seal, tiyak sinamantala niya ang kawalan ng pag-iingat ng mga mataas na opisyal. At kinalaunan, ay ninakaw. Kaysa hintayin pang hanapin tayo ng mga opisyal, mas mabuting isuko na muna natin siya. Nang hindi masira ang inyong reputasyon. Mabuti.
Maupo po kayo. Ama, Gapusin ng mahigpit ang taong ito at dalhin agad sa opisina ng pamahalaan. Uy, ako palang dadalhin ninyo sa otoridad. Tama? Ano ang batayan nito? Nakaw? Pagnanakaw. Ngunit ang inyong pagmamalupit sa sariling anak, pagpapahirap sa kapatid, pagbabansag ng maling paratang at pagwasak ng reputasyon. Anong parusa naman ang nararapat? Ikaw, dugo, bibig, hadlang. Kuya, pagsasalita ay dapat lahat umakit ebidensya. Ikaw nang tayo kami manloko labi mo. Lahat ng tao sa buong mansyon alam. Malinaw na ikaw ay pasaway na hindi matiis. Nagbukas ng Xiao pamilya, lipad asyo tumalon. Ikaw tumanggap, bakit pa bumaon? Kayo, isang kagat isa. Ako umayos mabuting pamilya, tila ako aso magnakaw. Ganitong paratang sa akin ulo'y sasabit. May umakyat ebidensya ba? sa itaas Jade Celio ay ebidensya iyong kasaganaan sa iyong napakababang katayuan. Kung hindi ka may tupa, paano demonyo makuha Pindot Celio? Kung ikaw ay hindi pa umamin, pagdating sa hukuman, parusa piliting kumpisal. Pinakamabuti 10 malulupit na parusa. Ang salita siya kailangan lubusan. Lubusang sirain. Sa ganitong paraan, walang makakagalaw. Aking posisyon bilang tagapagmana. Sasabihin ko huling beses, itong magandang Jade Celio ay nahulog ng aking panauhin. Hindi ko ninakaw. Kahit sa hukuman. Maniniwala pa rin ako sa basura sinasabi. Sige. Hanggang ngayon matigas pa rin ang ulo mo. Sige, sabi mo Jade Celio ay nahulog ng iyong panauhin. Mataas na opisyal mahalaga. Pupunta sa iyong di kapansin-pansin. Malaking salita ng pagbagsak. Ang bagay na to ay aking naiwang gamit. Dati, hindi kuya siya nagnakaw sa pagtulog. Ang bagay na ito ay aking nawala. Si Rafael ay lihim na dumating. Hindi ba't dumating na ang tao? Wala si Binibining Huang. Sumama ka sa akin, Hi. Ang biyo ay ang bagay na kanyang nawala. Hindi siya makadalo kaya hiniling niyang kunin ko ito. Ganun pala. Isang bagay na mahalaga at napakahalaga. Ingatan mo to ng mabuti sa hinaharap. Xiao Yunche. Ngayon, natuto ka na rin magpanggap. Magkatuwang na naglalaro at nagtatago. Xiao Yunche, akala ko sa iyong paglalaboy ng maraming taon, ikaw lang ang ganap na bulok. Basta't manatili kang tahimik, ang aming pamilyang Xiao ay maaari pa rin alagaan ka. Ngunit hindi ko inakala. Ang iyong ugat ay mang-akit ng marangal na pamilya, magnakaw ng patago. Ngayon, naghanap ka pa ng tao para magpanggap at maglinlang. Ikaw ay nadidismaya ko bilang iyong ama. Lakas loob mong tanungin si Jilei. Kailan ka nang akit ng marangal na pamilya? Dahil lamang ngayon ako si Xiao, ang sumagip sa inyo Binibini. Nakita ng may masamang hangarin? Kaya, sinasabing ako si Xiao ang nangasar sa inyo. Kalokohan. Gago. Kaninang kumain ako ng minatamis na bigas. Muntik na akong mamatay sa pagkasakal. Si Kuya Lei ang walang awang nagligtas sa akin. Iniligtas ang aking buhay. Kayo ay kanyang kamag-anak. Bakit niyo siya itinatakwil ng ganito? Ama, akala ko ang babaeng ito ay isang tunay na maharlikang tugong bughaw. Ngunit hindi ko inasahan na kakain siya ng minatamis na bigas. Mukhang mababa rin ang kanyang katayuan. Hindi natin kailangan matakot sa kanya. Kung tunay na siya ay isang binibini ng asul na angkan, hindi siya kakain ng minatamis na bigas. Purong katrantaduhan ito. Si Xiao Suche ay hindi rin isang manggagamot. Ikaw na isang dalaga. Wala siyang pakundangan sa etiket at kahihiyan. Nakipagpalagayan loob sa iyo sa gitna ng kalye. Talagang kabastusan. Paano naging bastos ang pagliligtas ng buhay? Paano naging bastos ang pagliligtas ng buhay? Makaluma at mahigpit. Talagang hindi ka dapat sa malaking responsibilidad. Bulok at makalumang pag-iisip. Talagang karapat-dapat sa malaking responsibilidad. Ikaw, ang matanda na ito ay umaasa sa bulok na pangangalaga ng mga ninuno. May maliit na katungkulan sa gobyerno. Gayunpaman, mahirap umakyat sa karera sa serbisyo publiko. Sa loob ng napakaraming taon, ay hindi rin nakamit ang anumang kapakinabangan. Ito talaga ang masakit na punto ng matanda na ito. Ang malanditang batang babaeng ito, nagtangkang magsalita ng kahangalan. Ikaw, bagamat ang matanda na ito ay hindi naghawak ng mahalagang posisyon, ay opisyal pa rin na hinirang ng Korteng Imperial. Ikaw ay nangahas. Nalapastanganin ng matanda na ito. Iyon ay paglapastangan sa kasalukuyang banal na emperador. Hindi lamang mga walang kwentang tao. Ang gabanaw na emperador ay agarang magpapawalang bisa ng inyong mga kasulatan. Mga walang silbing kumakain lamang ng walang bayad. Ikaw, Ang kapal ng mukha mo ay napakalaki. Ang kapal ng mukha mo ay napakalaki. Hinahayag mo ang matinding katotohanan. Siya ang iyong tunay na ama. Paano mo tiniis ang pakikisama sa kanya sa loob ng maraming taon? Hindi rin naman maraming taon. Mga 3 taon lamang siguro. Mauna ka na sa pag-alis. Nagalit mo siya. Talagang gagawan kanya ng aksyon. Nakita mo ba ang kanyang latigo? kung hindi kayong dalawa, hindi magkakaroon ng napakaraming salita. Hindi kayong dalawa. Ba't ang dami mong satsat? Anong ginagawa mo? Kailangan mong palitan ako. Ikaw na makinis at malambot ang balat. Sigurado isang latigo pa lamang. Ay mamatay ka na agad. Matibay ako at makakayanan ng palo. Ikaw na walang hiya! Malamang itong babae ay yung Kerida ano? Anong nangyayari? Salo sa latigo nang walang sandata. May kaya ka pala. Aray-aray po.
Aray, tatay! Binibini hindi! Magaling kang martial artist. Diyos ko, bakit hindi mo agad sinabi? Kanina ko pa sana, hindi binigay sa kanyang latigong yon. Sayang lang sakit. Kayong malaking palalong mamamayan. Nangahas kang manakit ng opisyal ng korte. Mabait na lumabas ang ama para tingnan ka. Ikaw mismo ang hindi marunong kumilala ng kabutihan. Mabuti pa umalis ka na. Isasama mo pa ang iyong ulo. May masamang hangaring manakit ng iba. Alam mo ba, ang ganitong uri ng bagay na ginagawa ninyo? Kung i-report sa otoridad, mawawala ang iyong mumunting buhay. Hoy! Nung una kayo, ako'y nang bastos sa kanya. Ngayon, sinasabi niyong siya ang aking ulo. Ano ba talagang paratang? Ang ibinibintang ninyo sa akin. Hindi ba kayo makapagkakasundo muna? Bago magplano ng paninirang puri. Xiao Shuche, nangangatwiran ka pa. Ikaw at ang lason na yun na nakit sa ama. Ito hindi mapasusubaling ang katotohanan. Anak pangalawa kong kapatid. Ako'y sinaktan ng lason na yun. Tumigil ka. Napakaingay mong putulin, ikaw. Ako ang dakilang general na laging nagwawagi ng dawo, Yao Qingshu. Kayo'y mga nanghimasok sa mataas na posisyon. Anong parusa ang nararapat? Kayong mga nasa ilalim na ng hamon sa nasa itaas. Anong parusa ang nararapat? Dakilang general? Pinakadakilang general? Ang iyong maliit na kawaksi ay bumubati sa dakilang general. Hinahon ka, General! Hinahon ka! Kamakailan lamang ay nagkasalang maliit na taong ito. Umasa pa rin na pagpapatawad ng general. Ikaw ba ang General Yao Qingshu Yao? Tanging babaeng general sa kasaysayan. Sa murang edad, sumama na sa ama at kuya sa pagdadala ng hukbo sa labanan, lalo na nung pinangunahan ni Emperatriz Sui ang pag-alis sa apat na sulok, tinapakan at pinatag ang kaharian. Hindi naman sabi ang pag-unlad ng ekonomiya ng Dawu. Ang lakas militar nito ang tunay na. Pangunahing sa Greatling noon, sulit ang pagbubukas ng tiwala ang in. Ang unang bisita ay isang general. Ngayon, malubhang kinain ng general na ito ang mihon. Nalula sa paghinga, si kapatid na Xiao. Hindi alintana ang mga chismis at mapanirang salita. Ang nagligtas sa buhay ng general na ito. Ngayon hindi ko kayo pakikialaman. Ano man ang inyong layunin. Kung sa hinaharap kayo ay magpakita ng kawalang galang sa tagapagligtas ng buhay ng general na ito, huwag maghintay ng sangayon ba kayo o hindi. Ang iyong maliit na kawaksi ay hindi na maglalakas loob. Ang iyong maliit na kawaksi ay mauna nang aalis. Ang iyong maliit na kawaksi ay aalis na. General Yao, Salamat po, General Yao, sa pagpapalaya sa aking anak. Walang problema. Ngayon rin naman ay iniligtas mo ako. Ang mga pangyayari ngayong araw, lahat iyon ay nasaksihan ng inyong general. Ikaw ay tunay nilang anak. Panganay na kapatid, paano nila nagawa na itrato ka ng ganyan? Mahaba ang kwento tungkol dito. Nung ako ay musmus pa, ay nawala na ako. Kaya naman, hindi kami masyadong close. Mahal na hari sabi ninyo sa mundo, paano nagkakaroon ng ganito? Ng pamilyang manhid ang damdamin. Ang sariling anak na nawala ng maraming taon, na napakahirap hanapin at naibalik, ay hindi minamahal ng maingat. Hindi man lang sinubukang bayaran ng pagkukulang, kundi sa halip ay tinrato ng malupit at labis. Marahil nung ako ay nagpapalaboy-laboy, hindi ako makapantay sa maalaga at masustansiyang pagpapalaki sa batang kapatid. May mga magulang na mas nagpapabor sa anak na hindi masyadong maayos ang buhay. May mga magulang na mas gustong-gusto ang anak na may magandang kinabukasan. Maniwala ka, siya naman ay parang katulad ko. Kung naalala ng mahal na hari ang malungkot na pangyayari, kasalanan ng inyong lingkod. Tayo ay magkakampi sa Junyuan Pavilion. Ngunit kahit maliit, ako ay tunay na kaibigan sa Huangzhong. Walang mahalagang pagpupulong. Oo nga pala, pagkatapos, hanapin mo siya. Kapag si Xiaolei walang ginagawa, hindi ba niya ito nalaman? Ang aking tunay na pagkatao. Huwag mag-alala, mahal na hari. Ako lang ang alam niyang tunay na pagkatao. Mula noong ako ay umakyat sa trono, ang matandang si Xiao Xiao na ito, ang tanging taong nangahas na, magsabi ng totoo sa harap ko. Kaya nais kong pahalagahan. Ang bihirang pagkakaibigang ito. Ako ay umakyat sa trono pagkatapos patayin ng aking kapatid na lalaki. Sa iba, ang pag-angkin ko sa trono ay hindi lehitimo. Kailangan kong maglaan ng mas maraming pagsisikap kaysa sa mga naunang emperador. Mas maraming pagsisikap upang matatag na maupo sa trono at pangalagaan ng kaharian. Hindi ko talaga alam na yun pala si Yao Shen. Hoy, ikaw! Lumuhod ka. Lumuhod ka. Si Yao Qingshu ay ang nag-iisang anak na babae ng dakilang general na nagtatag ng kaharian. Ngayon, siya ay sumusunod sa mahal na hari sa paglalaban sa apat na sulok. May malaking mga tagumpay. Kung siya natin ay maiinis, pako sa hinaharap. May pagkakataon pa bang umasenso sa tunog? Ikaw ay isang tangang naniniwala. Ikaw talagang tangang tao ka. Xiao Shueche ay lumabas. Nagpapatuloy sa mga babae. Talagang sobrang lagpas na. Ama, ano bang pinaniniwalaan mo? Anong salita ang hindi maaaring sabihin ng mahinahon? At ikaw pa. Tingnan mo ang kanyang itsura ngayon. Hindi ba't lahat ito dahil sa pagpapalaki mo? Buong araw hindi nagsisipag mag-aral. Laging nagbabalak magtaksil sa sariling kapatid. Sa tingin ko ang aming buong pamilya ay matagal nang nasira dito. Sa mga kamay nitong tanga. Naiinis na ako. Ama, Ama! Gusto pala akong makita ng emperador. Ito ang sulat. Matagal na akong nabubuhay. Ito pa. Ang unang pagkakataon
Ikaw talagang tanga. Wen bumangon ka na. Aray, talaga naman. Ngayon ay higit na nagtatangi sa kuya. Hindi ba't mabuti rin ang intensyon ko? Natatakot ako na si kuya ay sisirain ang reputasyon ng aming lay pamilya. Hindi ba't nagkamali lang? Mabuting bata. Alam ni Ina na hindi mo sinasadya. Anong kasalanan mayroon ka? Lahat ay dahil kay Lei Shuche. Kahit kailan, hindi naging matino. Malinaw naman na si Kuya, ang laging kinakalaban ang sariling kapatid. Tiyak na itataboy ko si Xiao Shuche nang tuluyang palabas ng kabisera at mawala sa mundong ito. Haring kang ang iniabot ko sa'yo nung nakaraang buwan para sa pagbaha. Bakit hanggang ngayon, hindi pa to naayos? Mahal na hari, tingnan po ninyo. Ang salapi ay hindi. Hindi. Ang salapi ng kaba ng bayan. Lahat ay ginagamit para sa pagtugon sa pagbaha. Sabihin mo sa akin. Hindi. Ang paglaban sa baha ay hindi maliit na bagay. Ang salaping iyon sa kaban ng bayan, sapat lamang para sa mga sundalo at opisyal. Kahit ang mga panustos ay hindi. Ikaw. Kung gayon, ayon sa payo ng amain ng hari, ano ang dapat gawin? Nung unang panahon ng mahal na hari, ay patuloy na nakikitigma sa 4 na direksyon. Ang kaban ng bayan ay laging walang laman. Upang maapunan ito, may isa talagang paraan. Ang pinakamahusay at pinakamabilis. Iyon ay pagtaas ng buwis. Ang sinabi ni Prinsipe Kang ay may katuturan. Subalit ang mabilis ang pakikidigma. Matagal nang naghihirap ng labis sa mga mamamayan. Saan manggagaling ang lakas para sa dagdag na buwis? Ilang taong pakikidigma ang kinailangan upang mabawi. Ang kapayapaan ng aming dakilang buo, ang pagbabayad ng buwis ng mga mamamayan, ay kanilang pangunahing tungkulin. Kung wala ang proteksyon ng aming mga hukbong sandatahan, saan manggagaling ang kanilang masaya at mapayapang buhay? Naninirahan sa lupain ng aming dakilang buo. Wakas. Ang usapin ng pagtaas ng buwis ay muli. Umayo muna kayo. Ang kagipitan sa Chenzo ay napipinto na. Naway, malutas ito ng mahal na hari ng mabilis. Ang teritoryo ay lalawak ng libong li. Mahal na Panginoon, si Prinsipe Kang ay ang yumauing emperador, nag-iisang kapatid. Nung nabubuhay pa ang yumaong emperador, siya ay tinanggap ng may labis na pagpapaubaya. Sanay na siya sa kalakaran ng pagiging pabaya. Huwag po ninyo itong damdamin. Siya ay isang nagmamalaking tao. Alam niyang ang aking trono ay hindi nakuha ng madalian, kaya't siya'y lihim na naghahangad. Nalabis ang pagnanais, napalitan siya. Mahal na hari, narito na si Minister Xiao. Ipatawag. Opo. Ang inyong hamak na lingkod ay bumubati sa mahal na Panginoon. Minister Xiao, nagkamali ka yata ng paggalang? Nanginginig sa takot ang inyong hamak na lingkod. Nagkasala ang inyong hamak na lingkod. Hindi kaya si General Yao ay nagreklamo sa mahal na hari. Hindi ito pagbabawas buwis pagkatapos ng anihan, di ba? Sige. Ikaw ay ipinatawag ko ngayon. Dahil may bakanting posisyon bilang ministro ng mga seremonya. May naisip ka ba? Ang ibig sabihin ng mahal na hari ay nais niyang ang inyong hamak na lingkod ang humawak. Kahit matagal ka nang nasa kabisera, hindi ka naasenso. Ngunit sa pagtingin sa iyong tapat na katapatan, bibigyan ka ng pagkakataong patunayan ang iyong katapatan. Mula ngayon, kailangan mong maging huwaran. Mahigpit na to pa rin ang iyong tungkulin. Mahalin ng mga tao na parang sariling magulang. Dapat kang maging huwaran sa lahat. Maraming salamat, mahal na hari. Maraming salamat, mahal na hari. Sige, maaari ka nang bumaba. Salamat, mahal na hari. Si Assistant Minister Huang kay Matandang Xiao ay lubhang naging malupit at ng abuso. Bakit pa ninyo siya bibigyan ng mas mataas na posisyon at titulo? Ang sining ng pagiging emperador ay nasa pagpapanatili ng balanse. Ako naman, ay hindi ba nagnanais na direktang sirain ang kanyang posisyon para ipagiganti si Xiao Shuihui. Ngunit siya ang tunay na ama ni Xiao Lingche. Kung balak kong itaas si Xiao Shuche sa hinaharap, kailangan niya ng maaasahang angkan sa ama dahil mas mahalaga ang pagbabasa. Siya'y parang nag-iisang kahoy. Ganun pala. Ngunit ako, maaari lamang siyang paalalahanan ng paulit-ulit. Kung hindi siya hangal, tiyak na maiintindihan niya kung anong ugali ang dapat ipakita. Kung anong ugali ang dapat ipakita kay Xiao Shuche sa hinaharap. Mahal na emperador, handa na ang tanghalian.
Bakit po ninyo naiisip na humina ang husay ng kusina ng palasyo? Ang ilan sa mga pagkain ito ay tila kulang sa isang bagay. Sa aking palagay, ang mahal na emperador ay nasanay sa matandang unok na iyon. Kaya ngayon, naging maselan na kayo sa kakayahan ng tagapagluto ng palasyo. Sa sinabi mong iyon, ako nga ay naging maselan sa pagkain. Sinasabi mong pag-usapan natin to. Ako naman ay talagang medyo nauuhaw na. Matagal-tagal na rin ako hindi nakakapunta sa Tanong sa Langit na Inn. Kaya't mas mabuting pumunta na tayo ngayon. Gusto ko ring bisitahin. Si Ginoong Xiao, sa kanyang lumang pavilion. Ano ang kanyang matatalim na pananaw? Ano ang nangyari? Lumala na naman ba ang iyong karamdaman? Ipapatawag ko ang mga manggagamot ng hari para tingnan ka. Lahat ito ay mga malalang karamdaman na napakatagal na nito. Kahit ang mga manggagamot ng hari ay walang magawa, matagal ko na itong tinanggap. Ang hangad lamang ng inyong lingkod habang nabubuhay ay masaksihan ng sariling mga mata ang dakilang kapanahunan ng inyong kamahalan. Tiyak na hahanapin ko sa buong mundo. Basta't magagaling ka lamang, anuman ay ibibigay ko. Ay naku mga suki, pasensya na. Ulam ngayong araw na ubos na. Kung gusto ninyong kumain, maauna kayong manatili dito. Bukas ang ulam ay ipapadala sa kwarto ninyo. Ginoong Xiao, kami ay naglakbay ng malayo. Maaari ba kaming makiusap? Si General Yao pala. Si General Yao pala at Binibining Huang. Mabuti naman, Ginoong Xiao, ang inyong tinugdaan ng langit na pansamahan. Sa loob lamang ng ilang panahon, napakaganda ng negosyo. Lahat ay dahil sa husay ng aming binata. Ang aming binata ay mahusay magluto. Maraming matas na siya sa kabisera. Ang dumarayo. Lahat ay nagpuri. Mas masarap pa kaysa pagkain inilaan ng emperador. Kaya kumalat mula 1 hanggang 10 hanggang sa daan-daan. Ngayon araw-araw hindi na namin masapat ang pangangailangan. Sa halip, 1 ang nagturo sa 10, 10 ang nagturo sa daan-daang tao. Ngayon, araw-araw, hindi sapat ang tanso para sa pangangailangan. Huwag mong basta-basta sabihin ng mga salitang yan. Siya ang General Yao ng Dakilang Wu. Ang taong iyon ay malapit sa emperador. Ang aming bahay panuluyan. Nagbebenta ng malagkit na pagkain. Paano namin makakapantay sa kanilang tagapagluto sa palasyo? Ang matandang Xiao, bagamat walang ginagawa, ay maingat. Gayunpaman, ang iyong bahay panuluyan na Xiao Tian. Ang antas ng pagluluto ay talagang mataas. Mas mataas pa kaysa sa tagapagluto sa palasyo. Sabi ko, Huwag kang mag-alala, hindi ako pupunta sa harap ng emperador upang isumbong ka. Maraming salamat, General Yao. Hoy, Chuyo, bilisan mo. Dalhin mo ang bagong putahe na aming binuo. Dalhin mo ito para sa 2 binibini upang tikman. Sige. Binibining Huwang. General Yao. Eto po, halika. 2 binibini. Mangyaring tikman ang aming bagong putahe. ang lasa. Talagang naiiba sa iba. Sariwa at mabango. Talagang pambihira. Lubhang masarap. Hindi nakapagtataka ng iyong negosyo ay napakaganda. Matandang Xiao, ano ba talaga ang iyong lihim na recipe? Ito ang sikreto. Eto, hindi lahat ng paniniwala ay pampagamot. Bakit naman? Naniniwala ka sa paggamit ng gulay bilang gamot? Kaya nga naniniwala ang lahat na mahilig ito sa pagkain. Kung hindi maniniwala, paano ito magiging posible? Ito ay kabisera. Kung ako'y maglakas loob na maniwala at gumawa ng walang kabuluhan, hindi ba ako maghihintay na mapugot ang ulo? Ito, hindi yun may tuturing na gamot. Iyon ay pampalasa. Kapag pinagsama ang 2 paniniwala, maaaring pasiglahin ang pagkain ng pinakamalalim na lasa. Kaya nga, mararamdaman ninyo ang kasariwaan at sarap sa loob ng bulwagan. Si Xiao na iyon. Paano mo nalaman ang sikreto? Maglagay ng counting star anise at cinnamon sa nilagang gulay. Hindi ito karaniwan. Hindi ito karaniwan, no lang sa sinaunang panahon. Hindi pa umuunlad ang malalaking sistema ng pagluluto. Hindi alam ang paggamit ng mga pampalasa. Lahat ng paniniwala ay dumaan sa hindi mabilang na mga karanasan upang makuha. Masakit na naman. Walang problema. General Yao, ano ang nangyari sa'yo? General Yao, General Yao, ano ang nangyari sa'yo? Lumang karamdaman na ito. Kanina pa, sumama sa paglalakbay ng emperador. Kasama ang 4 na tigre. Bigla na lang nagkaroon ng sakit na to. Malaki at matigas na bukol sa lalamunan. Mahirap lumunok. Sinabi ng manggagamot ng palasyo. Ito ay sakit sa paglunok. Sakit sa paglunok? Ano ba talagang sakit ito? Hindi nagagamot na sakit. Dahan-dahan, mawawala ng oxygen na dugo ang buong katawan at pagkatapos ay mamamatay nang walang laman ng katawan. Ginugunit ni Xingqiu ang kanyang buong lakas at talino. Nakipagdigma sa bukid ng buhangin. Ngayong 22 taong gulang na siya. Hindi pa niya napag-uusapan ng pag-aasawa. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang ipagtanggol ang aking trono nang matatag na ang kaharian. Nagkaroon siya ng sakit na to. Hayaan mo akong tumingin. Magilas, hindi dapat magkahawak ang lalaki at babae. Ni hindi mo naiintindihan ang pangunahing prinsipyo. Hayaan mo siyang tumingin. Nakalimutan mo na. Noong araw na yun sa restoran, muntik ka nang mamatay sa pagka-suffocate. Ito ay ang maliit na siyentipikong ito. Iniligtas niya ang iyong buhay.
Hoy, upo ka na, upo ka na, upo ka na. Ang sakit na to sa pagkain ay hindi malaking bagay. Sakit sa pagkain. Hindi ito malubhang sakit. General Yao, basta sundin mo lamang ang aking reseta at isagawa ito. Pagkaraan ng ilang panahon, tiyak na gagaling ka. Totoo ba to? Totoo ba to? Ngunit sinabi ng manggagamot ng hari na ito ay sakit sa pagkain sa buong Dawu. Wala pang taong nagkaroon ng sakit na ito na gumaling. Ginoong Xiao, hindi mo na kailangang aliwin ako kapag nagkaroon ka ng sakit na ito. Ang kamatayan ay sadyang darating din. Paano ko ipapaliwanag ang tinatawag na sakit sa pagkain? Sa hinaharap ay talagang karaniwang kakulangan sa yodo. Sa mga tao ay tinatawag itong bosyo. Malinaw na. Kung gayon, kain lang ng kain. Sandali lang. Bibigyan kita ng isang bag. Pag-uwi mo, linisin mo ang kusina. Pagkatapos, gamitin mo ang binigay ko para magluto. Wala pang isang buwan. Malaki ang paggaling ng kalagayan mo. Kapag may ganitong sakit, kumain ng sapat at gagaling ka. Kung hindi gumaling, pagkalipas ng isang buwan, bumalik ka sa akin. Ah, Xiaoxiong Lauge, karaniwang taverna. Karaniwang malabnaw at walang lasa ang pagkain. Kung lalagyan ng pampalasa, karaniwang mapait at maasim. Mabababa lang ng pilit sa alkohol. Ngunit sa mga putahing sinasabi mo, walang mga problemang yun. Gusto mo bang sabihin ko ang totoo? Gusto mo bang sabihin ko ang totoo? Ang diwa ng kandila. Ngunit para sa mga modernong tao, napakasimple. Ngunit noong unang panahon, ito ay isang kamanghamanghang teknolohiya. Napakamahal ng gastos. Tanging mga kamag-anak ng emperador ang makakabili at pangkaraniwan lang ang kalidad. Sa totoo lang, ito ay lihim na pamana ng mga ninuno. Huwag ay hindi maaaring magbunyag. Takot ako na tamaan ng kidlat ng mga ninuno. Gayon pa man, kung gusto ng dalawang binibini, maaari kayong humingi kay Huang. Kumuha kayo ng kahit magkano. Hindi mapagkakatiwalaan si Xiao Xueche. Gaya siya ng mga kasinungalingan ng pamilya Xiao. Saan ang galing ang pamantayan ng teknolohiyang minana? Pero mabuti na rin ang pagiging maingat na gaya nito. Kayamanan sa katawan, may tiktik kang nag-uwi gold. Nako, binibining po. Anong nangyari sa'yo? Sumamba sa trono ang aking ama ngayong araw. Matindi siyang pinagalitan ng emperador dahil sa isyu ng buwis. Nagalit ng husto ang emperador. Haha, ngunit hindi tayo dapat manghimasok sa pamahalaan ng hari. Matandang Xiao. Eh ano naman? 3 lang tayo rito. Natatakot ka bang isumbong tayo ng iba? Tama ang sinabi ni Binibining Huang sa munting tavern na ito. Kahit na ang kasalukuyang emperador ng Dayi, ano pa ang magagawa niya? Ito. Matandang Xiao. Baka naman ikaw ay katulad din ng mga taong makaluma na nagsasabing hindi dapat manghimasok ang mga babae sa pamahalaan at dapat manatili lamang sa gawaing bahay? Hindi ko sinasabi yan. Huwag mo akong pagbintangan ng walang basihan. Narito mismo sa harap natin ang isang babaeng general na buong tapang. Kung magsasabi ako ng ganyan, hindi ba't ako'y naghahanap ng problema? Kung gayon, sabihin mo nga agad, paano nga ba talaga dapat ang sistema ng buwis sa kasalukuyang administrasyon? Magbibigay lang ako ng maikling opinyon. Ang buwis ba? Talagang kailangang mangolekta. Ngayon ang reyna na ito. Gayon pa man ang selyong ito. Ligtas sa tahimik, walang nangahas lumabag. Ngunit, kung gusto ng isang bansa na umulad, kung gayon, kailangang paunlarin ang ekonomiya. Ngunit sa pagunlad ng ekonomiya, hindi maiiwasan ang buwis. Ang pagsasani sa upo ay nangangailangan ng pera. Ang pagtulong sa mga mamamayan ay nangangailangan ng pera. Lahat ay nangangailangan ng pera. Tanging kapag ang pambansang kapangyarihan at hukbo ay naging malakas. Tsaka pa lamang masasabing malakas ang bansang iyon. Siyempre naiintindihan namin ang ibig mong sabihin. Ngunit ang mga mamamayan ngayon ay hindi pa nakatitiyak at masaya. Kung ngayon ay magpapataw ng mataas na buwis, hindi ba't parang dagdag na pasanin? Isang emperador, kung hindi man lang mag-isip tungkol sa kanyang mga nasasakupan, masasabi pa bang siya ay isang mabuting emperador? Ngunit kung ang isang bansa ay kulang sa pera, bukod sa pagbubuwis, mayroon bang mas magandang paraan? Kaya ikaw rin, dapat muna magpatupad ng malakas na buwis. Punuin muna ang pambansang kaban bago magsalita. Mukhang hindi siya naiiba kay Kangxi. Hindi ganon. Hindi. Ang pagbubuwis ko, hindi ang pagbubuwis ng mga yon. Buwis na nagpapahirap sa mga mamamayan, kundi buwis sa kalakalan. Buwis sa kalakalan. Ito mismo. Maupo kayong dalawa, halika. Kaya, pag-usapan natin to. 4 na uri, magsasaka, manggagawa, mangangalakal at iskolar. Ang mangangalakal ang pinakamababa. Ngunit kung nais umunlad ng isang bansa, hindi ito makakalimot sa mga mangangalakal. Dapat nating ibalik ang ekonomiya ng pamilihan. Paandarin ang kalakalan ng iba't ibang hanapbuhay. Payaganing umikot ang salapi, ang bansang ito. Tsaka lamang uunlad. Tama ka. Magpatuloy ka. Dapat nating magpatupad ng iba't ibang patakaran. Hikayatin ang mga mangangalakal na magnegosyo. Kapag dumami ang mga mangangalakal, ang kabuhayan ng mga karaniwang tao, dadami rin. Sa ganitong paraan, ang mga butil ay hindi na kailangang itago. Sa halip, ay gagawa ng paraan ng mga tao para kunin at alisin. Sa ganitong paraan, tataas ang kita ng mga mamamayan. Hindi pa kasama ang mga bihasang manggagawa, basta't may handang bumili. Ang kanilang motibasyon, paano mawawalan ng kabuhayan? Magaling. Napakaganda ng plano na ito. Ang galing. Napakagaling ng karayom na to.
Ang bawat malaking negosyante ay nagpapakita ng kani-kanilang kakayahan. Magkasanib na pamamahala ng seguridad at kaayusan. Bigyan sila ng kapayapaan upang mamuhay ng matiwasay. Isang bansang may maayos na kaayusan. Pagkalooban sila ng proteksyon. Basta't ang malalaking negosyante ay kumita. Maliit na buwis, ito ay nasa loob ng katwiran. Isang rebolusyong napakalaki. Paano mo ito nakikita ng napakalinaw? Usapang likod lamang, nagkukuwentuhan lang ng basta. Nakasulat lahat yun sa mga aklat ng kasaysayan. Nakatayo sa balikat ng mga higante. Tumingin sa kasaysayan. Natural na malinaw sa tamang panahon. Nakikita ng malinaw. Hala, Ginoong Xiao. Ngunit ang kasalukuyang emperador, kahit nabigyan ng mga mamamayan ng tahimik at masaganang buhay, ngunit kung siya ay nakuha ang trono ng hindi marangal, Binibining Huang, ang mga salitang ito ay talagang hindi masasabi ng diretsyo. bakit hindi masabi? Ang kasalukuyang emperador, talagang inagaw ang trono mula sa nakatatandang kapatid. Puwersahin ng dating emperador na magbitiw. Ang mga tao ay ayaw lang sabihin. Ang mga lihim na saloobin ay naisip sa ganitong paraan. Inihanda ng tag-ulan kung paano ito giniling. Sige na, binata. Munting Ginoong matandang Xiao, saan ka pupunta? Kung gusto mong malaman ang panauhin, sumama ka na sa akin. Mga kababayan, naghahanda na ng lugaw. Isa-isa. Isa-isa lang po. Mayroon para sa lahat. Mayroon para sa lahat. Sa mga susunod na araw, baka hindi ko na kayo mapakain ng lugaw. Ano ang hindi tama kay Matandang Xiao? Ano ang gusto mong matanggap? Sumuway ako sa akin, kuya at ama. Iyon ay hindi pagiging masunurin sa magulang. Mula ngayon, ako'y mag-iisip ng aking pagkakamali sa bahay. Hindi ako naniniwala na si Matandang Xiao ay ganong klaseng tao. Si Matandang Xiao ay mabait at magiliw. Mabait at mapagbigay. Paano siya gagawa ng ganong bagay? Tiyak na ang kuya ko ang may kinikilingan ng aking ama. Eksakto. Yamang kayo nagtitiwala sa akin ng ganito. Kung gayon ako, kahit lahat ay ituro ako, sa mga susunod na araw, patuloy pa rin ako magpapakain ng lugaw sa inyong lahat. Mabuti. Halika. Salamat po, Ginoong Matandang Xiao. Itong batang ito, Halika na. Salamat po, Matandang Xiao. ito si batang lalaki. Matandang Xiao po ay nais magpapamigay ng lugaw sa lahat. Tunay na malaking pagmamahal. Ngunit ano ang kinalaman nito sa mahal na emperador? Tatanungin mo po siya tungkol sa tanong na yon. Ano ulit ang kinalaman niyo po? Si batang matandang Xiao po ay nais gamitin ang paraang ito upang ipaalam ang kinalaman. Basta't mabibigyan ng pagkain ng mga mamamayan, mamuhay ng maayos, paano pa magiging mahalaga ang iyong mga pansariling gawain? Ganun pala. Bigyan mo naman ako ng timba. Magiting na general. Ano? Ayaw mo sa aking panyo. Ay ito, matapang na magsuri. Bakit? Ayaw mo ng panyo ko. Pwede na. Ganito kalaki ang pagmamahal ng matandang Xiao. Bihira talaga. Kamakailan ay kumita ng kaunti. Gusto kong magbalik sa lipunan. Magtiwala sa mga refugee. Talagang, hindi naman sila. Mga tamad na ayaw magtrabaho. Masamang kapalaran talaga yun. Kaya naisip ko, makatulong man lang ng kaunti. Yamang nais umunlad ang komersyo. Maaaring magtiwala sa mga refugee para tumulong sa trabaho sa ganitong paraan. Makabubuhay na sila ng mag-isa. Yamang may buwis sa kalakal. Ang mga mahihina at maliliit na negosyo. Pwede pang bawasan ang buwis nila. Mabilis umintindi si Binibining Huang. Naintindihan mo agad. Naintindihan agad. Sa hinaharap maraming negosyo, gumagawa ng kabutihan para iwasan ang buwis. Ngunit kahit ano pa ang motibo nila, basta sa gawa, nakatulong sa kabuhayan ng tao. Mabuti pa rin para sa mga ordinaryong tao. May tuturing na. Patakarang nakabubuti sa bansa at mamamayan. Maaga na ang oras. Dapat na tayong umuwi. Sakto. Kailangan kong magprito ng mga buto. Hindi na kita ihahatid. Ano iyon? Ano bang gagawin dyan? Gusto mo bang mag-aral ng bagong putahe? Maupo muna kayong dalawa. Ito ay buto ng bigas. Mura at madaling mabuhay sa gana ang ani. Pero may isang tanong. Sinasabi nila na mahirap kainin ng bigas at mababa ang halagang pampagana. Bukod dito, halos walang silbi. Pangalis lang ng gutom. Kung hindi lang dahil sa matinding gutom, hindi nila gugustuhin. Kainin ang ganitong pagkain. Noong araw na iyon, kumain ako ng bigas. Kaya nakaligtas ako. Talagang mahirap kainin ang bagay na to. Mahirap isipin na napakaraming mamamayan. Walang makain. Kailangan kumain ng bigas. Pero sa aking pagsasaliksik, ang bigas na ito, ang dahilan kung bakit napakapait, ay dahil lamang sa ang tubig sa loob ng buto. Ay napakarami. Dagdag pa rito, ang mahalumigmig na klima, lalo pang nagpalala. Pero kung tayo ay bago magtanim, ay maaaring bahagyang alisin ang tubig sa loob ng butong ito, ang aanihin sa susunod na taon.
ay magiging ganitong uri ng bigas na. Wow! Ang binhing ito, talagang makapagbubunga ng palay. Ngunit kung ito'y niluto, hindi natututubo. Bahagya lamang inalis. Ang kahalumigmigan sa binhi, hindi ganap na naluto, makapagpupunla pa rin ito. At saka, ang bunga nito, sa oras at kalidad, ay higit na mainam kaysa dati. Ito sa katotohanan, ay pangunahing kaalaman sa larangan ng biyolohiya. Noong unang panahon, naging mahirap na suliranin para sa maraming emperador. Shisho si Yao Loje, kung magtatagumpay ito, titiyak kong gagawin kitang mataas na opisyal. Alam ko, ikaw at Yao Jiangshen ay di pangkaraniwan. Subalit, hindi ko ninanais ang anumang posisyon. Payapa lamang. Pamamahala ng aking maliit na tahanan panuluyan. Mabuti iyon. Mabuti na rin yan. Xiao Loje, magkikita pa tayo muli. Sandali lang. Kiwi, manggagamot. Yao Jiangging, tandaan mong sinabi ko. Gamitin mo to. Gagaling ng kusa ang iyong karamdaman. Umalis na tayo. Maraming salamat. Si Xiao Shuche ay isang bihirang talino ng Diyos at demonyo. Hindi ko siya matitiis na manirahan sa karaniwang lipunan. Subalit ang kanyang ambisyon ay wala sa korte. Paano ko kaya makuha ang ganitong uri ng talento? General Yao, 22 taong gulang na ngayong taon. Hindi mo pa inisip ang mahalagang bagay ng pag-aasawa. Ako, panahon na rin para sa iyong magplano para sa hinaharap. Nais lamang magpakilanman sa tabi ng mahal na emperador bilang katulong. Ayaw mag-asawa. Ako, ang paraan sa buwis sa kalakalan na iniharap kanina. Mga minamahal kong ministro, mayroon ba kayong ibang mungkahi? Ang mahal na emperador, bakit hindi sundin ang payo ng inyong hamak na lingkod noon? Direktang singili ng buwis sa mga magsasaka. Sa kasalukuyan ang krisis ay nasa ating mga mata. Huwag nating talikuran ang malapit habang hinahanap ang malayo. Parang isang tasang tubig para sa isang kariton ng panggatong. Ako, noong pag-akyat sa trono, ay nangako sa namayapang emperador na magiging isa akong mabuting pinunong nagmamalasakit sa mga nasasakupan. Ngayong ang bayan ay kakalabas lamang sa apoy. At sinalanta pa ng matinding init ng langit sa panahong kailangang umasa sa korteng imperial. Kung sa ganitong sandali ay ipipilit ang pagbubuwis. Ito ay sumasalungat sa aking paraan ng pamamahala. Lubos na pagsuway. Hari, ang iyong kuya na pinatay ni Bin nung pinilit na umakyat sa trono, bakit hindi ka nakita? Naniniwala sa mga salita ng namayapang emperador. Ang inyong lingkod, ang tamang paraan ng pagmamahal sa soberano ay dapat maging matatag at desidido. Hindi dapat mag-alinlangan. Ikaw, ngayong nakaupo, sa itaas ay, ako ang taong nasa posisyong ito. Hindi ko pa kailangan ng iyong pagtuturo sa akin kung paano maging isang soberano. Nais ba ng Panginoon na ibigay sa akin ang kapalaran ng korona prinsipe? Kung gayon ay ituring mo na lamang na patay na ako. Ako nga ay pumatay ng kapatid upang umakyat sa trono. Lalo nang hindi dapat sakta ng kadugo bago umakyat sa trono. Maaaring patayin ang kapatid at ama. Ngunit kapag naging emperador na, hindi na dapat magbigay ng masasamang chismis sa iba. Ngunit kung patuloy na pababayaan si Prinsipe Kang, ay mag-iiwan lamang ng panganib sa hinaharap. Ang bagay na ito, ako'y nagpasiya na. Walang nang pagtatalo. Pagtatapos ng pagpupulong. Prinsipe Kang at Ministro Lei, kailan pa sila naging magkakampi? Nabalitaan ng inyong lingkod, mukhang si Prinsipe Kang ay amain sa pangalawang anak ni Ministro Xiao. Mayroong ding relasyon sa pananampalataya. Ang Prinsipe Kang na iyon, bakit kailanman ay hindi? Itinaguyod at itinaas si Ministro Lei. Nung una siya, ay isa lamang maliit na opisyal na ikatlong ranggo. Hindi alam ng lingkod. Marahil ayaw gamitin ni Prinsipe Kang ang kapangyarihan para sa pansariling layunin. Si Xiao Xuche ay si Fu Yunche ay ang panganay na tunay na anak ni Ministro Xiao na wala ng ilang taon bago bumalik. Ang katayuan ay hindi kasing halaga ng isang aso ng pangalawang anak. Naniniwala akong may dahilan dito. Prinsipe, magtsaa po kayo. Ganduo, matagal na po kayong hindi dumalo kay Wen. Kamakailan lamang, siya ay itinaas bilang kalihim ng mga kawani. Ang inyong merito, hindi ba? Tiyak na lahat ito ay dahil kay Ganduo. Kayong mga ito, ang husay ninyong magplano, lampasan ang inyong prinsipe. Diretso kayong humarap sa banal na emperador. Lampasan ang inyong hari. Diretso kang pumunta at bantayan ng mabuti ang emperador. Hindi. Kagalang-galang na Prinsipe Kang. Ang inyong lingkod ay talagang wala. Oh, Ganduo, naniniwala ako. Natiyak na may kahungtseng dito. Ang emperador ay paulit-ulit. Hinayaan ang opinyon ng inyong hari. Ang espiya ng inyong hari ay si Faki. Kamakailan lang.
Ang emperador, madalas pumunta sa isang maliit na tuluyan. Ang may-ari ng tuluyang iyon ay Si Xiao Xuanzhen. Alam ko na, ang batang lalaking iyon, tanging ibinigay ang tabak sa pamilya ng mabigat tulad ng kawayan. ang emperador. Patuloy na pumupunta sa taberna ni Xiao Xuanzhen. Ibig bang sabihin ito na itataas siya sa tungkulin? Ngunit si Xiao Xuanzhen ay nawala noong bata pa. Naglalakbay sa labas at wala ring naipakitang talento o kakayahan sa paglilingkod. Yamang wala kayong kaalaman. Kung gayon, hindi ko na kayo. Kung gayon, hindi ko na kayo mahihirapan. Tungkol naman kay Xiao Xuanzhen. Nais kong pumunta at makipagkita sa kanya. Ninong, samahan ko kayo. Bumalik ka sa susunod. Ito pong Ginoo. Kumain muna po ba kayo o mag-check-in? Ang taong ito ay hindi maganda ang pakay. Kailangan ko mag-ingat. Sinasabi ninyong ito ay ang pinakasikat na restaurant sa kabisera. Halika, ihanda ang pinakamasarap na pagkain at ilapit sa akin. Chuyu, ihain mo na ang pagkain. Sige po. Ginoo, narito po ang inyong pagkain. Ang sarap! Ginoo, paano naging ganito ang pagkain? Napakapangit na pagkain na mahirap lunukin. Paano mo ito na ipagbibili? Paano mo pinapakitunguhan ang iyong mga suki? Kung talagang sa tingin mo ay masama ang lasa, ang hapag na ito ay libre na para sa'yo. Ano sa palagay mo? Ito ay hindi kapwa negosyante, kundi mga manlolokong kumakain ng libre. Noong nagpapatakbo ako ng restaurant, marami na akong na-encounter na ganyan. Mukhang sinauna at modernong panahon ay maliban sa teknolohiya at sistema, ay magkaiba, ang ugali ng tao ay pareho lang. Kahit saan ay may mga manggagancho. Bukod sa lasa, mayroon pang karatula na to. Kwartel sa kalangitan. Maliit na kwartel ay nangangahas magnais ng kalangitan. Bakit ito paghamak sa banal na hari? Tulad mong uri ng tao, nararapat lang batuhin at pugutan ng ulo. Ang ibig sabihin ay ang pagkain ng Diyos ng mamamayan. Kung ikaw ay nanggugulo, lumabas at pakanan. Wala akong panahong makipagtanghal sa'yo. Ang dalagang yon ay talagang maganda. Ganito, magtakda ka ng halaga, ipagbili mo siya sa akin. Hindi ko ito babasagin. Paano ang iyong karatula? Kung lalo mong pag-iinitin, huwag mong sisihin ako kung mawalan ako ng pasensya. Gusto kong malaman, paano mo ako tratuhin ng walang galang? Paano mo ako tratuhin ng walang galang? Gusto mong tumawag ng opisyal? Naniniwala ka ba na sa iyong tindahan, agad ko siyang mapapatay? Ang opisyal na tinawag mo. Sabihin mo sa kanya, tingnan natin kung maglakas loob siya. Hipuin kahit kalahati ng aking daliri. Hindi sila maglakas loob. Ako ay maglakas loob. Hindi sila nangangahas. Ako ay nangangahas. Ako? Ikaw ay nangangahas na manakit? Ako si. Oo kayo. Tao. Tumigil kayo! Amang Gangan, Ganduo! Ganduo! Xiao Xueche, ikaw ay nakasumpong ng malaking kapalaran. Alam mo ba kung sinong yung sinaktan? Sayang kamahalan prinsipe Kang, ang totoong pinsan ng emperador! Ang inyong abang lingkod ay ang totoong pinsan ng emperador. Papatayin kita. Ako, Ganduo. Ako ay nagbigay lang sa kanya ng isang mungkahi. Ang dakilang hari. Nakikiusap ako, dakilang hari. Ipagtanggol ninyong aking anak na si Ganduo. Si Gan ay kadugo ng pamilyang imperial. Ngunit siya ay hinampas ni Xiao Xueche sa gitna ng lansangan. O Diyos, ngunit dakilang hari. Hinihiling ng inyong lingkod na agad na ipapatay ang may-ari ng Kojan ng Xiaotian, Xiao Yunche. Hari Amain, bakit bigla na lamang kayo nakipag-away sa isang karaniwang may-ari ng Kochan? Hindi ako ang unang nakipag-away sa kanya. Siya ang lumabag sa kanyang katayuan at nang hamon sa nakatataas. Nilapastangan niya ang dangal ng pamilyang imperial. Ito ay isang krimen na parusahan ng kamatayan ng siyam na angkan. Ganduo, ako ay kabilang sa siyam na angkan. Kianduo, nasa angkan ng lead din ako. Subalit, ang inyong hari ay mahabagin. Ayaw kong isa panganib ang iba pa. Hiling ko lang na siya lamang ang mamatay.
ang matandang alyado ng maliit na VN ni Joe, nagalit ng walang dahilan ng emperador na tiyuhin. Nabalitaan ng inyong opisyal, masarap ang pagkain sa Itian Inn. Kaya't nais kong subukan ito. Binanatan ko lang siya ng matatag. Sinugod niya ang inyong hari. Napakasama ng taong ito. Kailangan siyang pugutan at ipakita. Kailangan siyang pugutan at ipakita ang ulo. Tama ang sinabi ni Kian. Nararapat pugutan at ipakita ang ulo ni Xiao Shuche. Nabalitaan ng emperador, si Xiao Shuche ang iyong tunay na kuya. Bakit mo siya kinamumuhian ng ganyan? Maliwanag ang pagtingin ng emperador na wala si Xiao Shueche nung bata pa. Nang magising siya ay kasama ang mga pulubi at palaboy na lumaki. Sa kaibuturan ay matagal nang marumi at hamak. Kung hindi naging mabait ang aking ama, hindi siya papayagang pumasok sa pintuan ng aming lay. Kung hindi tuluyang maalis si Xiao Shuewei, walang makakaya. Alingaw-ngaw ang aking posisyon. Pangahas, nawala ang iyong kapatid ng maraming taon. Hindi mo man lang pinunuan ng maayos. Ginusto mong itubog siya sa putik. Saan ang katapatan? Saan ang moralidad? Nagwawala sa korte. Dinungisan ng banal. Sa palagay ng emperador, ang dapat hatakin at pugutan ay ikaw. Huwag po kayong magalit, emperador. Huwag po kayong magalit, emperador. Nang mabuwal ang prinsipe, nandoon ka rin. Opo, Yamang nandoon ka, bakit hindi mo muna inalalayan ng amang prinsipe? Kung nagpabaya ka sa prinsipe, kaya mo bang panagutan iyan? Mga guwardya, Narito po! hilahin si Xiaowen palabas. Papaluin ng 50 beses. Opo! utos ng emperador. Amang tagapag-ampon! Amang tagapag-ampon! Iligtas mo ako! Amang tagapag-ampon! Iligtas mo ako! Huwag magmadali, prinsipe. Ang emperador ay para rin sa'yo. Ang pagtindig na ito. Mukhang ang emperador ay buong puso na magtatanggol kay Xiao Shuche. Walang saysay ang landas na ito. Wala na akong magagawa kundi kumilos ng walang pahintulot. Dahan. Binibine, ayos ka lang ba? Kasalanan lahat ni Kyuyu. Ayos lang, ayos lang. Ayos na ayos ang binibini. Ang mga tuntungan at galaw ng kamay na yun ay parang masahe. Maliit ang lakas ng katawan niya. Napaikli ang pag-uusap kay Junoong Xiao. Sigaw. Maraming salamat sa tulong ni General Yao. Malaking utang na loob. Hindi ko malilimutan. Walang problema. 2 beses mo akong iniligtas. Ngayon, ituring mo na itong pagbabayad sa utang na loob. Paano naging 2 beses? Mula nung ginamit ko ang pamamaraan mo, ang aking anorexia nerviosa talagang gumaling ng malaki. Noong araw na iyon, ang emperador nagpadala ng manggagamot ng palasyo para ako igamutin. Ay lubos na humanga. Sabay-sabay na nagsabi na gusto nilang makilala ang mahusay mong manggagamot. Tama. General Yao, paano mo nalaman na hinuli ako ni Prinsipe Kang? Ginoong Xiao, hindi ka ba nasaktan? May opisyal pa akong gawain. Mauna na ako. Ang inyong balita. Paano naging mas mabilis ang bawat isa? Paano naging mas mabilis ang bawat isa? Chuyu, magpahinga ka muna. Opo, Ginoo. Dumating ka sa tamang oras. Tagay tayo. Alak ang sariling gawa ko. Sarili kong alak. Sige. Ang Prinsipe Kang ay kilalang manlilinlang. Nagtiis ka. Hindi ko naman to inaalala. Ang inaalala ko ay, etong si Pu Wen, ampun pala ni Prinsipe Kang. Ampun pala ni Kang Gan. Napaka-interesante ng liham. Anong interesante roon? Pag-isipan mo. Dahil mataas ang katayuan ni Prinsipe Kang. Kung hindi malalim ang samahan, paano posibleng madali? Anong ampon at magandang anak? Ngunit kung talagang malalim ang samahan, bakit sa loob ng maraming taon, hindi tinaas ang aking ama? Napakaisip-isip na nito. Si Xiao Lao. Hindi ka lamang bihasa sa negosyo, kundi sa pag-unawa sa ugali ng tao. May sarili mong pananaw. Halika, Ang alak na to ay talagang masarap sa aking paglaki. Unang beses kong uminom ng alak na ganito kalinis. gawa ng Xiao Laoge. Talagang dekalidad. Ang simpleng teknolohiya sa paglilinis ng alkohol sa sinaunang panahon ay parang mahika. Sayang lamang. Walang koneksyon. Kung mabubuksan ang opisyal na daanan at mapalaganap ang katanyagan ng alak na ito, kung mapapalaganap ako, ay naniniwala na may pagbibili ito sa buong mundo. Sa oras na iyon, maging sa ating bansa o karatig bansa, iinom ng aking nilikhang masarap na alak. Hindi ba't napakaganda noon?
Si Xiaolao, Mixiang, wala kang koneksyon. Ngunit ako ay mayroon. Wala kang koneksyon. Ako ay mayroon. Anong connection bang meron ka? Si General Yao na ito ay isang babaeng general. Hindi marunong sa kalakalan. Ang ating kasalukuyang emperador ay nagbibigay diin sa militar at humahamak sa sining, lalo nang wag nang banggitin ng mga mangangalakal. Iyon ay dahil sa kaguluhan. Natural na dapat bigyang pansin ang pag-unlad ng militar. Ngunit ngayon ay panahon ng kapayapaan at kasaganaan. Kaya lahat ng industriya ay umuunlad. Natural na dapat bigyang pansin ang pag-unlad ng ekonomiya. Kung ang emperador ay katulad ng iyong kaisipan, mas maganda sana. Kung kaya kong impluensyahan ng emperador at makipagtulungan sa'yo upang gawing pambansang proyekto ang alak na ito. Payag ka ba? Kung magkagayon nga, ako ay mag-iisip ng paraan upang gawing imperial na manggangalakal si Xiao Xueche. Sa gayon, bukod sa buwis sa kalakalan, ang kaba ng bayan ay magkakaroon ng karagdagang malaking kita. Ako ay yayaman na. Siyempre mabuti iyan. Sa oras na yun, ang ating alak na ito ay may convoy NG Milita at hindi na kailangan matakot sa mga tulisan sa daan na nagnanakaw. Siyempre, may export din sa ibang bansa. Subalit ang bagong emperador, maaari ba niyang... Ako ay nananagot sa iyo. Kung gayon, Una akong iinom bilang paggalang. tagay? Halika, halika! Huwag mong sabihin. Ikaw ay medyo may potensyal bilang isang babaeng emperador? Hindi ba? Halika, halika! Magaling ang mata. Ito ay para sa aking babaeng emperador. Sasabihin ko sa iyo, ang alak na to ay ang lihim na resipe ng aking mga ninuno. Sa oras na yun, walang ibang makakagawa nito. Ano mang presyo ang sabihin ko, iyon ang magiging presyo. Tayo ay malaking pera. Yayaman na. Tagay yumaman. Ang lakas pa rin. Uminom ng alak walang problema. Binata, Chuyo, bakit ka umiiyak? kung sa hinaharap ay mag-asawa ng kaunti, ibig bang sabihin ay kailangan ng palayasin si Kyuyu? Paano mangyayari yun? Basta gusto mo. Kahit si Zizi ay mananatili sa tabi ng binata. Basta hindi ka mapuot kay tong Chuyu. Ang Chuyu na to, ay sasamahan ka na. Mahal na hari, Nais mong ayusin ang hukbo, bantayan ang mga daan ng panglungsod. Kung ang ating dakilang buhay ay mayroon, mga mangangalakal na dumadaan ay isasama at ipagtatanggol sa buong daan. napakaganda. Sa ganitong paraan, ang magagandang bagay ng ating dakilang wu ay maipagbibili na sa apat na sulok ng mundo. Malapit nang magtag-ulan. May mga lamok pa rin eh. Si Xiao Xueche ay may kumpletong talino at itsura, hindi lamang sa masining na paggawa at pagluluto, maging sa medisina at pagtatanim ng buto. Lubos siyang bihasa sa lahat, sa mga bagay ng korte. Malinaw niyang nakikita ang lahat. Naunawa niya ang mga tao. Kung maaaring hiramin ang kanyang binhi, ang prinsipe na isisilang ay tiyak na magiging matalino at alerto. Ninong, kailangan ninyong hayaang si Wenerang magpasya. Talagang may kakayahan sa pamamahala si Xiao Xueyan. Tiyak na papatayin siya ng inyong hari. Nakakahinayang. Mayroon siyang isang nakamamatay na kahinaan. Hindi ako nagsasalita ng masama tungkol sa'yo. Isang marangal na general, araw-araw, ay sumusunod ka sa akin walang ginagawa. Ngayon ay panahon ng kapayapaan at kasaganaan. Wala akong digmaang mapaglalabanan. Nababagot ako buong araw, kaya't napilitan akong hanapin ka. Sige, Ang aking mga anak na babae ayaw mag-asawa. Ngunit hindi ko maaaring hayaang mawalan ng tagapagmanang ang kanang yaw. Ang pinakamahusay na paraan ay lihim na humiram. Go, Binhini. Sin Xiaozi, upang magsilang ng anak na magpapatuloy sa lahi. Chuyo, nakauwi na ako. Chuyo,
Ikaw ay wala lamang. Isang maliit na alila ay maaaring maging kirida ng inyong hari. At sinasabi mong ikay inapi ng inyong hari, ha? Ako si Chuyu. Ang mga sulat ay kakaunti. Ang mga taong simpuzi ay kakaunti. Mamamatay na lang ako kaysa magpasakop sa'yo. Prinsipe ka, papatayin kita. Ang inyong hari ay natatakot pa na hindi ka darating. Ikaw ay tunay na isang talento. May isang bagay lamang. Masyado kang emosyonal. Sabi nga nila, ang tunay na lalaki ay dapat walang awa. Ang mga taong iyong pinapahalagahan, Kaya nga upang magtagumpay sa malaking gawain, mga tauhan, kalokohan. Ang mga taong mabilis sa kabanata ay hindi mapoprotektahan ng saging. Hindi ako naniniwala sa ganitong tao ay maaaring magtagumpay sa malaking gawain ng pagiging demonyong opisyalis. Binata, Sa pangkaraniwan ay mukhang hindi maaasahan. Sa kritikal na sandali si Ling Xin ay may lakas ng loob. Xiao Yunche. Hindi ako nagkamali sa iyo. Ang mga ito ay pangunahing mga dalubhasa. Ngayong dumating ka na, huwag ka nang umasang makalalabas ng buhay. Prince Kang, sa harapan mismo ng general na ito, ikaw ay nagpapakita ng kawalang galang. Ang prinsipe na ito ay tunay na nakababatang kapatid ng dating emperador. Ikaw, isang hamak na general. Anong magagawa mo sa akin? Ikaw, kumilos. Narito ang emperador. Sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob? Ang pag-aresto ng walang pahintulot sa emperatrice. ano? Siya ang emperatrice. Nang gabing iyon, hindi ako. Diyos na tiyuhin ng walang pahintulot, ang taong naglagay ng sulat ng walang pahintulot, ikaw ay talagang hindi isinasaalang-alang ang Diyos na hari. Ang posisyon ng punong ministro, bakit? Hindi mo ito binanggit sa Diyos na hari. Isang maliit na karaniwang mamamayan. Bakit siya pinagkalooban ng tiwala ng Diyos na hari? Bakit siya pinagkalooban ng tiwala ng Diyos na hari? Ngayon na ito na, Xiao Yunche. Ang punong ministro ng kaharian, may karapatan ka na huwag magbigay galang sa sinuman sa ilalim ng langit. May karapatan ka ring humalili sa hari na lihim na hatulan ng sinuman sa ilalim ng langit. Ang sinasabi ko ay napakahalaga. Kung gayon ako, ay hindi ba parang buhay na espada ng emperador? Ang kahalagahan ng selyong ito nangyari sa Jade. Dapat alam mo na, ngayon, ibinibigay ko ito sa iyo. Umaasa ako na hindi mo ako bibiguin. Sana ikaw, wag mo akong biguin. Selyo ng hukbong ipinadala. Tanggapin ang anumang demonyo kailangang ibigay. Isang batang walang karanasan. Hindi ako sumasang-ayon. Ang abang lingkod, magpugay sa punong ministro. Maniwala sa bagay na to. Maniwala sa kawalan, epektibo. Kukunin ko na ito ng buong galak. Kayo ang emperador. Bakit ninyo sinayang at hindi sinabi kaagad? Sinabi na ni Wei Yuan noon. Napakaraming mapanghamong mga salita. Bawat isa sa mga bagay na ito ay nararapat sa pagpugot ng ulo. Munting Xiaolao, ayaw kong makita kang ganito. Pagiging maingat na anyo, kaya sinadya kong itago ang pagkakakilanlan. Ikaw ang aking punong ministro. Nasa itaas ng libo-libo sa pagitan natin. Parehong tulad ng dati. Ikaw at si Lu. Gawin ang anumang gusto. Ang liham na iyan ay sinabi mo. Huwag kang magalala. Kapag gusto mong kumain ng masarap sa hinaharap, pumunta ka sa aming tiyanin. Sa ibang bagay hindi ko masasabi. Ang masarap na pagkain. Ako ang bahala. Mabuti. Tingnan, ang Xiao Xiao Laoge ay nagbukas na naman ng bagong sangay. Noong unang pagdating ko sa Tian Quezon, ito ay isang maliit na tavern pa lamang. Ngayon, ito ay naging kabiserang lungsod na pinakamalaking restaurant. Hindi lamang yan ang Xiao Xiao Laoge. Ngayon ay paborito sa paningin ng emperador. Ang tanyag na punong ministro. Nasa itaas ng libo-libo ang kanyang alak. Ay naipagbibili hanggang sa sulok-sulok ng mundo. Talagang itong sumusuporta sa prestihiyo ng pambansang kaban. Lahat ay nagsasabi ng Quanching. Ang Xiao Xiao Laoge na to. Ngayon ay masasabing mula noon hanggang ngayon, ang pinakamalaking negosyante. Mga ginang at ginoo, nagpapasalamat sa lahat ng kababayan sa pang-araw-araw sa suporta ninyo sa Tian Quezon. Ngayon kami. General Yao, bakit ka na parito? Upang batiin ka sa pagbubukas ng iyong bagong restaurant. Bakit? Hindi ka ba malugod na tinatanggap? Siyempre malugod na tinatanggap. Tara, Chuyo, samahan mo siya. Bakit umalis agad si Sin Xiao Xiao Lao Xian? Kuya Shueche, dati ay akin ka.
Tagulan? Di ba't sinabi ko na? Hindi kita sasaktan, hoy. Xiao Shuiyan, bakit ka na pa rito? Mataas alam ni Shueyan na nagkamali siya. Tigil. Ayon sa aking karanasan, ito'y para lantarin ako. Hindi dapat maniwala. Ito'y labag sa moralidad. Ito'y labag sa pagiging matipid. Hindi ka. Aking tunay na kapatid na babae, hoy. Numero kuya, nakalimutan mo na hoy. Mga pinsan tayo. Mga pinsan tayo! May kasunduan sa kasal tayo mula pagkabata. Maliban lang sa pagkaligaw mo. Kaya kinansela ang kasunduan sa kasal. Nang maglaon, bumagsak ang aking pamilya. Tiningnan ako ng tiyahin na kawawa. Sa kanya ako inampon. Ang tunay kong apelyido ay Jiang. Hindi tunay na kapatid na babae. Ang lugar na yun ay pinsan na babae. Ikaw ay kapatid na babae. Huwag mo na akong sundan. Maglaro ng ilang mga patusok na salita. Ang mga sinunang tao. Mga pinsan na lalaki at babae. Lahat ay normal na normal. Ngunit ako ay isang modernong tao. Ang sulat ay hindi lalampas ng 3 henerasyon. Hindi pwede. Hindi pwede. Kuya, si Shueyan ay alam niyang may kasalanan. Ngunit ang lahat ng iyon ay dahil sa si Kuya Xiaowen ay maaaring maging malito. Patawarin mo na si Ina Shue. Ayaw ko nang makita ka ulit. Bumalik ka na ngayon. Pumunta ka sa iyong bahay ng Lei. Matapos ang kasaganaang ito, tayo, wala nang koneksyon. Kuya, Umalis ka. Kuya, umalis ka. Hindi kita pinapaalis eh. Hindi ko inaasahan ang iyong salita. Medyo hindi ka nagugulo sa pag-upo. Kahit ang inalok ay ayaw mo pa rin. Siyempre naman, hindi rin ako. Ano mang babae ay maaari. Umupo ka. Bakit ka pumunta? Hindi ba ako pwedeng pumunta kung walang problema? Halika, uminom ng matibay na tsaa. Hindi masyadong tama ang kilos. Bakit ang sulat ay mainit na mainit? Nga, tiyak na ito si Lei Shuiyan. Naglagay ng anong mahikang bagay sa tiyan ng sulat. Kumusta ka? Ikaw, Han. Maniniwala ako kung paano mag-aksaya ng salita ang mga babae. Matutulog tapos tatakbo na. Ginoo! Kung kaya nila, kaya rin ni Chuyu. Hindi humihingi ng posisyon si Chuyu. Ang hiling lang ay makasama ng pangmatagalan. Makasama ang Ginoo. Chuyo! Ako ay hindi kita pababayaan. Bakit ka parating hindi mapalagay? Ginoo! Kung kukunin ninyo si Chuyu, hindi na mag-aalala si Chuyu ako. Ako. Bakit may isa na naman? Maaga pa lang. Hindi pa nakakapagpahinga. Lolo, dadagdagan ko para sa'yo. Munting Xiao Laoge. Ngayon ay paborito na ng emperador. At punong ministro pa. Hindi nakalimutan. Kaming mga hamak at mababang lagalag. Lolo, masyado po kayong magalang. Alam ko, noong bago pa lang kami nagbukas ng tindahan, tinulungan ninyo ako. Marami nang gugulo. Marami nang gugulo. Tinulungan ninyo ako. Tutulungan ko rin kayo. Sobrang dami na ng ginawa ninyo para sa amin. Ang kaunting ginawa namin. Paano namin mababayaran yun? Salamat. Ang mabuting tao ay may mabuting ganti. Huwag nang bumalik pa. Ako ay nagsusumikap na paunlarin ng ekonomiya. Nakapagbigay ng maraming trabaho. Ngunit may mga matatanda pa rin na hindi makapagtrabaho. Kaya naman sila, umaasa pa rin sa tulong ng gobyerno. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Magtatag ng isa pa. Bahay ampunan? Para sa matatanda noong unang panahon, pagkatapos ng lahat. Pangalagaan ng sariling magulang at ang magulang ng iba. Harugain ang sariling anak at ang anak ng iba. Nako! Nilason ang lugaw na ipinadala. Lolo, pupunta akong tawagin ng manggagamot. Ikaw ay nakatira, Lolo. Ako? Dumating na ang huling oras. Huwag nang mag-abala. Pumanap ng manggagamot. Kasalanan ko ang kawalan ng pag-iingat. Kasalanan ko. Kung hindi, Ikaw ay ginawa namin. Marami.
mga mamamayan sa kabisera. Minamahal ka ng lahat. Kung wala ka, ako, noon pa. Patay. Inalagaan ko kayo ng 1 taon. Kaagad ko nang magagawa. Mabibigyan na kayo ng tahanan. Lolo, magpakatatag ka. Magpakatatag. Na, Ginoo. Lolo, Ginoo, hindi maganda ang Ginoo. Ginoo. ano ang nangyari? Ipinadala ng general ang mensahe. Matagumpay ang iyong gawain. Maayos ang paglaki ng mais. Maaring ihambing sa bigas. Ngunit, Ngunit ano? Ngunit nasira ang dike. Nawasak ang iyong pagsubok. Prinsipeng Kang. Kianduo, talagang mabuti ito. Malaking pagbaha sa dike. Kung malaman ng mga tao na ako ang gumawa. Yan ay kaparusahang kamatayan na pugot ulo. Nandito ako. Anong kinatatakutan mo? Binigyan ako ng dating emperador ng gintong medalya ng pagpapatawad. Kahit dumating pa si Li Xuanhuang, kailangan pa rin niyang igalang ako. Lasonan, ang mga refugee na yon, hindi naman ganoon kalaki ang problema. Ngunit, wawasakin ang dike ang ilog. Maraming mamamayan ang maaapektuhan. Mawawalan ng tirahan para lang maalis si Pu Yunche. Ang halagang ito, hindi kaya masyadong malaki. Si Xiao Yunche ay isang napakatalino. Kailangan ng mga pambihirang paraan para sa kanya. Halos kasing lakas na niya si Li Xuanhuang. Ginawa niyang lubos na matatag ang kanyang paghahari. Dapat tayong gumawa ng mga akbang. Kung hindi, sa Dawu, saan pa ako magkakaroon ng pwesto? Ngunit ang mga hakbang na ito, hindi kaya masyadong mapanganib. Anong kinatatakutan? Kahit magreklamo siya kay Li Xuanhuang, hindi maglalakas loob si Li Xuanhuang, naggalawin ako. Hindi kaya, maglalakas loob pa siyang patayin ako. ang sibat na ito para sa matandang Ginoo at para sa mga taong iyong winasak ang tahanan, mga karaniwang mamamayan. Ikaw! Ikaw! Tao! May tao! May asesino! Tao! Tumigil ka! Siya ang iyong sariling kapatid na lalaki. Medyo nakakatawa ka. Pinangalagaan ng iba ang anak na lalaki sa loob ng maraming taon, habang ang sariling anak na lalaki ay hindi pinapansin. Ano ang kahulugan nito? Hindi mo ba napapansin na silang dalawa ay magkamukha? Siya ay isang prinsipe na walang kaugnayan. Bakit kailangang ituring ni Aishimo si Xiaowen bilang sariling anak na babae? At saka, hindi mo ba naramdaman na ang aking mabuting ina kay Prinsipe Kang ay napakagandang pagiging mahinahon, pagbate? At saka, hindi mo naramdaman ang aking mabuting inang iyon kay Prinsipe Kang. Napakabait at magalang niya. Anong nangyari? Panginoong Prinsipe, tumawag ng tao, sagipin ang prinsipe. tumayo ka. Mo ang Xiaowen na ito. Ano bang klaseng tao? Junoo, ikaw, alam mo na palang lahat? Totoo lahat yon. Totoo, lahat iyon talaga. Totoo lahat iyon. Ikaw na. Karma ko lang to lahat. Xiao Yunche! Wakas mo na! Pagpatay sa prinsipe ay kamatayan, kahit ikaw pa ang emperatrice. Hindi ka maililigtas ng emperador. Pugot ulo naman ang parusa. Isa pa man yan. Walang pakialam. Xiaowen. Gago. Pumasok sa palasyo ni Prinsipe Kang. Pinatay si Prinsipe Kang. Xiao Shuche. Ikaw, alam mo ba ang iyong kasalanan? Alam ng maliit na lingkod ang kasalanan. Ngunit, hindi nagsisisi ang maliit na lingkod. Inalis din niya ang banta sa mga mamamayan. Patawarin mo na siya. Inyong kamahalan, sino ba bang hindi gustong patawarin siya? Ngunit ang kamag-anak na prinsipe ay sinaksak ng mga tao. Kailangang maghigante. Inyong kamahalan, hindi maaaring magbukas ng mapanganib na president. Pu Yunche, pagpatay sa kamag-anak ng hari, nararapat.
Siyam na angkan. Binata, Gayunman, isinasaalang-alang ang mga nagawa. Ni Prinsipe kang noong nabubuhay pa, ako ay nagpasiya sa langit. Ang magpapasya sa buhay o kamatayan ni Shuhui, ang daang ito sa harap, daan ng buhay at kamatayang ulan. Kung malalakaran niya ito, inyong kamahalan ay patatawarin ng lahat niyang kasalanan. Ngunit mula noong unang panahon, walang nakaligtas na buhay sa paglakad sa buong daan ng ulan ng kamatayan. Lahat ay pinahihirapan hanggang sa ayaw ng mabuhay. Ang matinding sakit. Kaya nga tinawag itong ulan ng kamatayan. Kung alam ko lang sana. Dapat sana'y mas mabuti ang trato ko kay Zuishi. Xiao Yunche, matagal ko nang sinabi na hindi ka mamamatay ng maayos. Xiaowen, malawakang pinsala na nagdulot ng maraming asawang sibilyan, hatol ng agarang kamatayan. Ang mga magulang na nagtakip sa kanyang krimen, ikulong sa piitan, bitayin pagkatapos ng taglagas. Mga guwardiya, narito po, dalhin niyo siya. Yayamang ginawa ko. Ako ay handa na sa kamatayan. Yamang ginawa ko neto. Ako ay walang iba, kundi ay ang kamatayan lamang. Gino, General Yao, hindi ko siya pababayaang mamatay. Kung hindi niya matatapos ang daang ito, Aayusin ko ang kanyang pagkamatay na peke at pagkatapos. Xiao Lounge! Hanshimo. Ang munting Xiaolauge na ito ang nagligtas ng aking buhay. Ngayon, isasauli ko to sa'yo. Xiao Lounge, peace up, move! ang buhay kong ito ay iniligtas din ni Xiao Lauge. Samahan kitang tapusin ang paglalakbay na to. Sabay nating lagpasan ang mga pagsubok. unang beses kong makakita ng ganap na nakakumpleto sa daan ng pagsubok sa buhay at kamatayan. Kahit ako ay hindi pa nakakita, ito ay isang himala na. Ito, ang himala. Ang bayan ang nag-angat kay Xiao Yunche, maging ang langit, ay ayaw kunin ang kanyang buhay. Ito, ang tunay na damdamin ng bayan. Inihahayag ko, natapos ni Xiao Shueche, ang landas ng buhay at kamatayan. Ang kanyang kasalanan ay lubusang natupok. Siya ang aking tanging kanselor ng langit at pinakamahusay na negosyante ng Dawu. Mula ngayon, ang kanyang pagkikita ay katulad ng pagharap sa akin. Mabuti! Nge! Mahal na hari, naway manatili kayo magpakailanman. Makapangyarihang kanselor, naway tumagal kayo ng 1,000 taon. Mga minamahal na ministro, tumayo kayo.
Salamat po, mahal na hari!